sa pagkakataon ito, pag-usapan pa rin po natin ang diwa ng Semana Santa ngayong pong taon. Sa kabilang linya po natin si Father Arlo Yap SVD. Magandang umaga po, Father Yap. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Father. Good morning po, Father Yap. Magandang umaga po sa inyo, John at saka Drew. At maraming salamat sa imbitasyon. Opo, salamat po, Father, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Himpilan. Ngayon pong Semana Santa. Unahin ko na po, Father, talaga bang buhay pa ba ang diwa ng Semana Santa sa atin pong mga Pilipino sa kabila po ng Advent ng social media, nagbabagong panahon? In particular po, Father Yap, sa mga kabataan. Yan. Sa tingin nyo, buhay pa ba? Oo, actually, dahil sa dami ng hirap na pinagdadaanan natin ngayon, like yung sa issue natin sa sarili, mga bullying, at saka yung mga, of course, kalakaran, maraming sumisimba, maraming ngayon nagpupunta sa mga pilgrimages kasi gusto lang i-vent out yung sama ng loob nila, i-vent out yung kanila mga pinagdadaan ng hirap. Kaya ito isa napakalaking bagay para yung ating pananampalataya sa nagpapalakas sa atin sa gitna nating kahirapan. Nagiging outlet po nila, Father Yap, yung mga ganitong activity. Oo. Kasi nasabi ko nga madalas, yan. Pero kailangan po ba, Father Yap, na tuwing mahal na araw lang or Semana Santa, gawin itong mga ganitong bagay? Hindi naman kinakailangan kasi pwedeng araw-araw naman kung tutuusin. Wow. Pero ang Semana Santa, parang baga peak season. Para ganito, halimbawa, nagmamahal kayo mag-asawa, tapos kahit na pa you always say, I love you, pero pag dumating yung anniversary, iba yung dating kasi yan ang peak season nyo eh. Right. O yung pong naoobserbahan nyo doon sa mga activities na tulad po niyan, Father Yap, masasabi natin pati yung mga kabataan, yung mga generation ngayon ay aktibo pa rin? O actually, kagagaling ko sa mga retreats and recollections, napansin ko ang dami mga kabataan na nagsiserve ngayon sa simbahan. Kasi, kumbaga, yun ang pinaka-peace center nila, yung pinaka-playground nila. At the same time, namomotivate sila maglingkod para sa Panginoon. Yun nakakadala sa kanilang lakas sa buhay nila araw-araw. Opo. Father, do you believe na sa ganitong panahon kasi malaki po ang hamon ng mundo ngayon, may giyera, may kaguluhan diyan sa Middle East at merong krisis tayong nararanasan sa ekonomiya. Do you think it's time na kumbaga dapat laliman pa natin ang ating pong refleksyon ngayong pong panahon? Yung isa sa mga matinding giyera natin na pinagdaanan natin, yung COVID, yung 2020. Tapos talagang yung mga tao talagang walang ginawa kundi magdasal. Kasi nga hindi sila allowed lumabas sa labas. Opo. So in other words, yung ganong klaseng paghihirap natin, yung COVID-19, including itong sa ngayon naman, yung mga digmaan, yung mga cybercrime, ganon, ang talagang patutungan ng tao talaga pumunta sa Diyos. Including yung mga kabataan. Yes. Alright. Ay, sabi ko nga ipasa Diyos at ipasa sa Diyos. Ipasa Diyos at ipasa sa Diyos. Alright. Kayo na rin po mismo nagsabi, Father Yap, nung kasasama o kagagaling nyo lang sa mga retreat. How sincere at saka gaano ka nakikita nyong emotionally ang reaksyon ng mga kabataan sa ganitong mga aktibidad? Kasi before, may mga binabanggit ng mga tatay namin. Ano yung grupo na pagkamahal na araw nagtitipon-tipon sila, parang reunion, para sabay-sabay sila na pag magninilay-nilay, iisang lugar sila. Sa ngayon po ba, kita-kita pa rin or dahil sa may matindi lang tayong kinakaharap na problema, Father Yap? Kung tutusin, of course, dumadami rin talaga yung elemento ng social media na yung mga influencers ng ibang mga social media na siya nakakapagbigay ng paghuhubog na pag-iisip ng ibang mga kabataan. Pero dahil sa gabay ng ibang nakakatanda,
gabay din ng ibang mga kaklase na nagsisimba sa simbahan, naengganyo na ibang mga bata na tumuloy sa Diyos imbis sa social media. Nakita ko yun sa mga retreats. Lately nga, yung mga altar servers, yung mga nagsiserve like mga commentators, nakita ko yung activity at saka youth ministry, dumalakas sa mga youth ministry ngayon sa simbahan. So yung youth ministry talagang makikita natin na active sa hindi lang ngayong panahon na ever since talaga active 'yan. Pero Father, ngayon po kasi tila pabigat po ng pabigat yung pasanin ng ating pong mga kababayan natin. Lalo po ngayong panahon na ito, may krisis po tayong nararamdaman. Ano ho ang kailangan ho ba natin bukod sa dasal, bukod po sa gabay po ng ating pong Panginoon? Ano ho ang mga dapat pa ho nating gawin? Ang just to clarify, sa akin, there are 3 levels ng crisis natin. Level 1 crisis natin, yung self-crisis. Ito yung mga pag-iisip, ito yung mga nakakaramdam ng mga problema sa buhay nila, yung mga may sakit. Okay? Second level ko ng crisis ay yung relational crisis. Ito yung mga sa family, yung pressure ng family, halimbawa, like nag-aaral ka, kailangan mag-aaral ka maigi. So this is relational. Kasama to sa mga friendship. And third level ko ng crisis ay yung national level. Ito yung mga issue natin sa gera, ito yung issue natin sa corruption. So these are all 3 crises na nakikita 3 levels. Now, paano dinadala yan ng mga tao? Number 1, inuuna nila sarili nila. Kasi nabitbit nila sarili na 24 hours a day. So nakikita ko, may iba nagigimadasalin. Iba talagang nagpupunta ng simbahan, lang, but just to stay kahit 2 minutes lang. Napansin ko yan din, John at saka Drew. Yung Pong Nazareno. Alam niyo sa simbahan namin, ang daming kabataan nagdadala ng Pong Nazareno kasi yun ang kanilang outlet ng sama ng loob nila, outlet ng paggaling nila sa mga kasakit nila. Ang daming kabataan talaga sa Pong Nazareno, especially nung nangyaring January. Grabe po yung devotion ng mga kabataan sa Pong Nazareno. Right? May mga pagkakataon naman po, Father, na hindi natin maiiwasan na talagang yung iba, as a family, dahil bihirang-bihira silang nakikita at nabubuo, ang nangyayari, imbis na sa simbahan at mga tradisyon ng... Nasa resort. Oo, ang pinag-uusapan at tinuuna, resort at pagbabakasyon, ang kanilang ginagawa. Anong reaksyon niyo po dito, Father? Una, importante yung bonding. Sa totoo lang. Importante yung bonding, yung connectivity. Kaya yung mga klase nagre-resort sila, okay? That's one of the areas na kailangan ng gampanan to give time for each other. Kaya nga, John, Drew, sinasuggest ko nga part of fasting, dahil pag may mga talks ako, yung mga bata at saka yung mga parents, habang kumakain, nagsa-cellphone, maniwala ka sa hindi, habang hinintay ko yung Fasting aking sa order. online fasting, ha? O online fasting. Kaya sabi ko nga suggestion ko nga mga parents, itong Holy Week na ito, kayo na mauna. Ilagay niyo yung cellphone niyo, lahat ng 3 meals niyo, breakfast, lunch, dinner, lahat ng meals niyo, ilalagay yung cellphone niyo sa isang table, susunod yung mga bata. Kasi yung kailangan yung bonding. Ngayon, itong sinasabi ko fasting, parang lumilita na mas importante yung nag-uusap sila habang kumakain. So, atanggalin na yung social media nila. Hindi sila mag for a while habang kumakain. Alam niyo, it was greatly appreciated, ganung klase suggestion. Actually, depende sa kabataan po, Father Yap, kasi ako personally, nagawa ko ng model yung sarili ko na basta pagdating ng oras ng pagkain, hindi ako nagsa-cellphone. Kain talaga. Iba May ungot at saka may titig na hindi maganda yung mga anak ko pag sinasabi ko sa kanila Oo. Di po ba? Kaya bilang magulang, John, tsaka Drew, kayo na magsimula. Alam niyo, one time, may talk ako sa mga kabataan. Sabi sa mga estudyante, please tell your parents, that they won't allow you to use cellphone habang kumakain. Alam mo, Drew, John, nagtawa nila, ha. Ang lakas ng tawa nila. Bakit tumatawa?
Kasi Father, ang mga parents namin na ano gumamit ng cellphone. Yan Ayan. Yan lang. Ayan. Paluin ang mga Talaga magulang. po. Yes. Kaya nga yung mga magulang, sabi ko, sila mag-offer ng cellphone nila. Sila mauna. Actually, ginawa ko na yun eh. Hanggang ngayon eh. Nagkakatitigan kami ng masama ng mga anak ko eh. So, Father, hindi lang sa pagkain ng ang fasting. Dapat Fasting. pati Sa rin social media. Pati sa social media. Kumbaga, Yes. Actually, ang fasting, ewan ko Baka kung iba yung fast tama eating yung din. binabanggit ko sa hanay ninyo, Father Yap. Alam ko kung ano yung pinakamahirap mong gawin, yun ang isakripisyo mo kasama sa devotion yun. Tama po ba, Father? kung ano yung lagi yung paborito mo Oh, yung gawin. normal mong ginagawa na talagang hindi mo mawawala sa sarili mo sa isang araw, yun ang huwag mong gawin sa matagal na panahon. Tama Itong ba yun, Father? Semana Santa. Tama yun. Tama yun. Yung pinaka-paborito mo. Kasi yung fasting, okay, is all about food. Yun ang simula. Yan. Siyempre, may mga food kang gusto, pero kailangan avoid mo siya. Ngayon, the same thing, kasi ang food gives you pleasure. Ah, Okay? Now, ang pleasure na yan, of course, siyempre, in-enjoy mo yung food mo, pleasure yan. Including ngayon, social media, pleasure yan. cellphone. Gadget. Oo. Yes. Kaya nga, ang maganda nito, Drew at saka John, you have to, as parents, you have to motivate your children. Mga anak, ang kailangan natin ngayon, connectivity. Pwede ba nating iligay cellphone natin din sa, sa tapat natin, sa table natin lahat? Okay? Kukunin natin yan pagtas natin kumain. Oh. I-motivate mo sila. Mauna mga parents. Kasi talaga, nabigla talaga ako, Father, ang mga parents namin na unang gumamit ng cellphone namin kumakain. lang yan. Ay, no. Mukhang nakarelate kayo, ha? Actually, Father, walang biro. Ako talaga, ginawa ko sa sarili ko na pag oras ng pagkain, unless importante tawag na emergency, hindi ko ginagamit Sa ang amin cellphone talaga ko. ganun din. Ganun sa amin. Kain talaga, kain. Oo. Kaya lang, mas nasusunod yung mga anak ko. Kasi nung panahon, kasi ako 68 na ako, Po. nung bata pa kami, talaga pag kumain kami, kain lang talaga. Po, Tapos ganun may din background pinalaki ng kami, radyo. ganun eh. din kami. Oo, yung connectivity. Kaya nga, on the other hand naman, lumaki ang rate ng suicide at depression sa mga kabataan. Lumaki. Dumoble po. Ang sa statistics from 2013, after 10 years, mas marami ngayon ng suicide sa mga kabataan. Opo. Ngayon, sa akin, I'm not a psychologist, John tsaka Drew, Opo. pero ang tingin ko, one of the causes ng depression is disconnectivity sa family tsaka sa mga friends. Actually. Ako, agree po ako dyan. Kaya from time to time, talagang I see to it, nakakausap ko mga anak ko. Usapin talaga dapat lang. May special Oo. guest po kami dito, Father, with your indulgence. May itatanong po. Si Father... Father, binanggit mo Father kaagad 68 Joel. ka, nagka-bookingan tuloy. Classmate! Si classmate Joel Laksamana to. Uy, Joel! Isa sa mga makasalanan. Confession room na to! Hindi nyo na itatanong, classmate kami sa high school ni Father Arlo, hindi pa siya father. Ano nangyari sa'yo? Well, alam mo, may kanya-kanya tayong mga landas sa Ay, buhay. mga landas, ah. Si Father Arlo, tinahak yung landas ng Alright. magandang Hindi lang, pagkakaloob. Joel, hindi lang kanya-kanyang tinahak na landas. May kanya-kanyang tinahak na landi. Oo, yung pangalawa napunta kay Kuya Joel. Kaya nagkakahalataan. Kaya ayoko bumati. Si Father Arlo, kilalang-kilala ko eh. Pero Kilalang-kilala ko nagbanggit rin siya, 68 years old siya. So mga 78 ka na. Pareho kami first year high school. Kilala. Alright. Kaya pala hindi ka mapakali kanina ka pa nasa likod. Hindi Turo ka kasi ng nung turo. narinig ko, Anyway. alam mo, marami akong atraso dito kay Father Arlo at mga ibang classmate namin sa Christ the King Mission Seminary. Dun sa, So, seminarista ka Oo, pala. seminarista ako. Nung Okay. ako'y Kaya Hindi halata, Kaya pala, puro seminar ka na ngayon. Anyway. Father Arlo, maganda yung pinag-uusapan niyo. Meron din ako itatanong Yeah, sana. yeah. Ayan. Ayun sa mga kabataan ng tuod nyo, ang akin naman, marami sa mga lalo na mga senior citizen, ayan, mga yung bang nag-iisip yung hirap ng buhay, mga challenges ng buhay at yung iba sa kanila, akala nila nasa departure area na sila. Paano ba dapat ang nilay-nilay nila sa panahon ng ganito, ng Holy Semana Week Santa. o Semana Santa? Una, classmate, yung pag-iisip tayo, it's all in the mind eh. It's all in the mind. Number one, hindi ko sinasabi tumatanda ako. Kasi dahil tumatanda ako, pili ko lalo ko manghihina. Apo, Father, medyo pihit kayo yung konti. Pihit po kayo ng konti.
Parang may nagpiprito. Parang nagpiprito. Ang sama no, ano. Nagpiprito ba si Father? Okay. Sige. Okay na? Yeah, yung mic mo ko yan. Yeah, okay na. Okay na. Okay. Alright. Okay, sige. Sige po, go ahead, sir. Go ahead. Yeah, Go ahead po, yeah. Father. Okay po. Go ahead po. Yan na? Aba, go ahead. Better? Okay na po, okay Hello, na po. better? Yes po, opo. Go ahead po. Father? Naku, no. Yeah. Yeah. Better now, better? Opo, better. Yes po, Mas, opo. mas loud and clear Okay. po. Go ahead. Okay. Hold on, So, in short, yung sa parents, kailangan talaga connectivity sa sa mga anak. Tapos, number 2 is also connectivity with God. Now, going back sa tanong ni classmate, talaga is all in the mind eh. Halimbawa, hindi ko sinasabi tumatanda ako. Baka hindi ko sinasabi na stress ako. Kaya nga, Stress ang classmate, tao. I am retired. Pag retired, pag sinabing retired, feeling ko tired as pagod. Tired. Pagod. Ang isip ko, retire. T-I-R-E, gulong. All those years, iba ginugulungan mo, classmate. Iba ginugulungan mo. Ngayon, ang ginugulungan mo Ingat, dati, classmate. yung sa family mo, Oo. sa family mo, yung mga anak mo, kailangan makapag-aral sila, yun ang ginugulungan mo. Ngayon, pag nag-retire ka, iba nagugulungan mo kasi ang ginugulungan mo, mga apo mo na. Ayun. Wala pa tayo ng Father sa sa kasamaang palad. Pero malapit na siguro. Alright. So, talaga So, walang edad. sabi doon, retire. Retire. Wala sa edad, Father Wala sa Yap, ano? edad. Ang diskarte, ano? Talagang Wala sa dapat edad, doon. nasa pag-iisip. Nasa pag-iisip. At focus. It's all in the mind. The way you think is the way you feel. The way you feel is the way you behave. And the way you behave is the way you become. It's all in the mind. Maraming salamat, Father Classmate. By the way, hindi nyo na itatanong, pwede kayong pakunlakan ni Father Classmate ng awitin kasi ito magaling ang boses nito kahit na Dahil acapella. dyan, Oo. Father Yap, baka naman po, ha? Total, nagkabistuhan na Classmate, tayo. Gustuhan na. Ito na po, baka pwede Classmate, namang pagbigyan. Classmate John, Drew. Opo. Hindi ako makakanta kasi masakit yung paa ko eh. Ayun. Talaga? Ano naman ang kilala mo ng pasa sa pagkanta, Father Yap? Oo, pare. Kasi makakaiwas pa to. Masakit. Ako ng dahilan. Nakabuelo pa si Father doon. Anyway, may mga susunod na pagkakataon pa. Oo. So, Father Yap, with your indulgence, sa lahat as a whole, ano po ang pinakamagandang paalala nyo pa? Mensahe po Mensahe or po ngayong Semana panawagan Santa. sa atin pong mga mananampalataya. At sa kabuuan ng bansa po natin, Father Yap. Go ahead. Ang pinaka-importante, connectivity. Kahit anong klaseng hirap meron ka, Opo. Mhm. Nawala yung connection ni Father. Nawala yung connectivity ni Father. Naku, Father? naputol. Naputol si Baka pwedeng tawagan sa linya. Maganda yung message niya na pakisuyo natin sa linya. Balik. Oy, Father Joel, maraming salamat sa pagkakataon. Dahil sa'yo, tumaas yung rating namin, ha? Alam mo si Father Arlo, it's a famous priest sa SVD kasi yung SVD, missionaries yan. At si Father Arlo, alam mo sa batch namin, siguro mga 80 kami, mga 6 lang ang naging pare. Oh, so kabilang ka sa naligaw Kasama ka sa lumabas sa seminary. Natagpas pare. Ganun. Oo. Pero yan, si Anyway, Father Arlo, Father, ang galing yan. Andiyan Ayan na. ka ba, Father Arlo, mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead. yung connectivity natin sila sa Diyos. Kapag may panampalataya, everything is possible. Kaya nga, we drew strength from God with all our faith. Marami mang answer prayers actually kapag malapit ka sa Diyos. Yung connectivity na ganun. Kaya nga yung sinasabi na na ask anything in my name, I will do it. Agree. Depende kung may friendship ka kay God. Ask anything in my name, I will do it. The same thing, halimbawa, gagamitin ko pa ni Brother Joel sa isang kumpanya. Si Joel Laksamana? Yes po. Oh, si Joel, okay. Ginamit ko yung pangalan ni Joel kasi parang ganyan. Pag ginamit ko yung pangalan ni Lord Jesus, ibibigay sa'yo pagka may friendship ka. Pero pag pangalan ko, sir, sabay ilag, yan ang nangyayari. Oh, baka Marami po batuin kami ako. natutunan tungkol kay Kuyang Joel.
Alright. So, Father, from time to time, with your indulgence, pangunahan na namin, abalahin ka namin dahil sa mga ganitong pagkakataon, kailangan natin ng tulong eh. Oo. Di po ba? Sure. We Apo. need No problem. Tapos, divine baka gusto yung intervention. baka gusto yung magmisa ako sa inyong family, just let me know. Sabi ni Joel. At higit sa lahat, yung magandang awitin binabanggit ni Oo, brother oo, na Joel. abangan Medyo hindi na Abangan masakit ang paa nyo, Father. Abangan namin yan. Alright. Joel, Oh, pwede. ang favorite song ko para sa'yo, Bakit ngayon ka lang? Aray, okay. Sige, Father, magkikita tayo. Magkikita tayo. Salamat po, Thank you. Father. God bless, God bless. Opo, bago ka pa magkasala. Thank you po, Father. Salamat po. Salamat Good po. morning Basta and God tandaan bless nyo, po. John and Drew, Apo. Joel, basta tandaan nyo connectivity with God. Alright. Ito yung Semana Yeah. Santa. Amen. Amen. Pag meron ka malapit sa Diyos, lahat ng problema, kaya mo yan. Salamat po. Thank you Ingat so po, much for ingat that po. encouraging words God po, bless. Father. God bless po. Ingat God po. bless. Good morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang ating special anchor, Kuyang Joel. Ang dami naming nalaman, di ka umaamin, ha? Seminar. Seminarist. Ngayon, seminar na. Yun lang. Wala yung ista. Oo. Anyway, ang ating po nakausap si Father Arlo Yap, SVD. At syempre, yung, binabanggit nga natin kanina, si Kuyang Joel.